Tapos po nung sharing ng Seed CMW team, may ritual po tayo na babasahin nyo lang po yung nandito kapag kayo na yung tinawag. May number po. Ayan. So, yung unang, ito po yung 7 lessons learned from the NCS. Bale, kapag kayo po yung tinawag, kunwari ang first lesson ay wisdom, kayo po muna. Ayan. Tapos babasahin lang po natin. Simple lang. Pagkatapos po basahin ay magbubukas ng kanila. Babasa. Ang magiging dynamics po, ulitin ko naman mamaya. No po? So ngayon may groupings tayo. Pag kayo po ang naunang wisdom, tatayo lang po kayo, tapos sabay-sabay magbabasa. Tapos upo po kayo, ang susunod na group tatayo, sabay-sabay magbabasa. Meron lang pong may kandila bawat grupo. Pagkasindi po, babasahin nung may hawak ng kandila. Yes. Naka-microphone siya, pero lahat po kayo ay sabay-sabay na magbabasa. Susundan po kasi tayo ng camera, kaya ang advice sa atin ay tatayo, tapos uupo. Pero lahat po tayo ay bahagi ng ritual na yon. Mamaya okay po yan? Paliwanag pa natin. Okay, so, sige po. kaya po nandito si Ma'am Nadine para mag-group tayo into 7. Okay. Ma-assign into groups. Okay? Doon na lang. Screen, may flash po sa screen na yan naman para mabasa ng lahat ng kagrupo. Kinakalat na ni Ma'am Nads. Okay lang ganyan. Plenary. Tapos, all right po. So, in 2 minutes, we begin our afternoon session. Ito ay ikalawang bahagi ng pagdiriwang. Tawag na lang po yung nasa labas. Ang bilis naman. Okay. Last yan po ay mamaya pa, so pwede pong itago muna siguro or kung ano, yan ay sa second part pa naman. Okay. Alright. Okay po. So bilang tayo yung mga katikista, at sa lahat ng pagtitipon ng mga katikista may konting animation dahil kakakain lang natin, kayo po ay ako'y buhay, hindi patay, nakikibaka. Okay. Parang konti lang doon. Parang nakikibaka konti lang, no? Tapos hindi patay talagang marami. Okay. Ako'y buhay, tatayo lamang po kayo, ako'y buhay. Ayan. Ako'y buhay, tatayo, hindi patay. Pagkatapos po ng ako'y buhay, upo po. Hindi patay tayo, upo. Nakikibaka tayo. Okay po? Already. Mabilis ang mga katikistang kumilos, di ba? Kaya mabilis din. Practice tayo. Ako'y buhay, hindi patay, nakikibaka. Ang bagal pong umupo kasi busog na busog, no? Ulit. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ako'y buhay, hindi patay, nakikibaka. Ako'y buhay, hindi patay, nakikibaka. Ako'y buhay, hindi patay. Ako'y buhay, hindi patay. Ako'y buhay. Pagod na, nakikibak. Alright, one last round ha. Pagod na, hindi na nakatayo eh. Okay, 5, 4, 3, 1 last round. 1, 2, 3, go. Ako'y buhay, hindi patay, nakikibaka. Ako'y buhay, hindi patay, nakikibaka. Ako'y buhay, hindi patay. Ako'y buhay, hindi patay. Ako'y buhay, hindi. Tumayo kayo, nakikibak. Okay, palakpakan po natin ang lahat. Alright. So, nandito na po tayo sa ating panghapong session. Huling session natin para sa pagdiriwang, no, ng pananaliksik na ito. So we celebrate ang ating gratitude, pasasalamat sa Diyos, no, sa pananaliksik na to. Meron po tayong tinatawag, kanina nabanggit na ni Doc Yayet, na Seed CMW. Ito po yung ating workshop.
na itinuloy, no, extension project. Pwede na nating mapakita ang ating slide. Okay. So, ang tawag po ng NCS dito ay Seed Catechetical Module Making Workshops. May mga ilang dioceses po tayong pinuntahan para yung ating technology, katulad ng sinabi ni Doc Yayat kanina, ay matranslate na mailipat, no, sa mga katikista. May kakayahan na ang mga katikista, skills and competencies kailangan lang malinang. So ito ang naging goal netong ating workshop at nagkaroon tayo ng matrix. So in summary lamang po, matuturuan ang mga katikista noong design ng 7 librong ito. Kung sakaling gusto na nilang isulat ang kanilang mga module at gamitin dun sa kanilang mga dioceses, merong kanya-kanyang catechetical modular design yung bawat libro. No? So, mabilis lang. Ang CMD ng Catechista Findings and Insights, ayan. Sige, si Doc dito para medyo nakikita niyo yung libro. Okay. Ayan. Sige. So, ang CMD ng Catechista Findings and Insights ay Research and Documentation. Yan. No? At nawa ay matutuhan nila ang catechetical competency na research at ang catechetical skill na documentation. So, ibig sabihin, we were able to identify ano ba yung skill at competence na kailangan para mag-produce. And we thought na mahalaga talaga na sabihin sa mga katekista na meron na po kayong competence, meron na po kayong skill, hindi lang nyo alam. Yes. At yun po yung ginagawa natin, right? Yes, opo. So, ang Katekistang Malikhain na libro naman, ang kanyang modular design ay creative catechetical approaches, no? At ang kanyang competency ay pedagogy, ang kanyang skill ay teaching. Okay? Yun. So, there is a difference between pedagogy and teaching kasi the art of teaching is pedagogy. Yun yung competence, no? Pero teaching, yun yung skills na pinopromote nitong Katekistang Malikhain. Yes. At ang ating Katekistang Tulang Pananaliksik, ayan po, no? So, yung mga libro ng mga tula mula sa ating research, ang ating catechetical modular design ay Cultures and Languages. Alright. Ilang language nga yan na translate, no? 10. I don't know if we were making some kind of a history here, but as far as we are concerned, this is the first multilingual module that we produced na 10 languages just in one module. Yes, and research-based. Alright? So, ang kanyang competency ay cultural, ang kanyang skill ay linguistic. So, ang pinopromote natin dito is for everyone to understand culture. So, cultural competence. Ang skill is linguistic skill. So, ibig sabihin, possible ba yon na yung nirereklamo ng marami na bakit ka nagtuturo na hindi mo ginagamit yung wika nung mga tinuturuan mo, right? Yes. So, ito siya. Kaya, kailangan ng cultural competence and linguistic skill. Correct. And then, the next book is Catechetical Modules na Grounded Filipino Catechesis ang kanyang design. Yeah. Alright? Ang kanyang competency ay Catholic Spirituality. Mm-hmm. At ang kanyang catechetical skill ay Catechetical Engagement. Okay. So, kasi dito, gamit yung grounded approach, nakita namin na beyond prayers, beyond sacraments, kailangan, katulad ng CBCP nung 10 years, yung 9 years priorities, pastoral plan nila, na-identify na ito yung mahalagang bigyan natin ng pansin. Kaya, sabi namin, kailangan natin ng Catholic, anong skill natin? Spirituality and catechetical engagement. Okay? Yes. Tapos yung isang libro natin, Katesismo kay San Jose. Mm-hmm. No? Malapit na malapit ang mga katikista dyan. So ang ating modular design is Catechetical Guided Approach. Mm-hmm. At ang ating competency ay discernment. At ang ating skill ay listening. No? So imagine po, doon po sa pag-explain po namin sa workshop, sabi namin, pag kayo gumagawa ng module, no, kailangan naniniwala kayo sa discernment process. No? Na hindi ito byproduct ng alam mo lang, right? Kailangan mo tong prayer, you discern about it. It's the same like vocation.
Pero, anong skill mo para ka makadiscern? Yes, no? You have to Yung listen. pakikinig. You have to Yun. listen. So, ang kahalagahan ng pakikinig. And then, our katikistang Agapay Alagad, lifelong catechesis design. Ang ating competency ay life course. Ang ating skill ay lifelong learning. Yes. So, ito naman yung sinasabi natin na yung catechesis, hindi pambata lang. Ang catechesis ay panghabang buhay na commitment. So, dapat makita sana dun sa life course natin, ano ba nangyayari sa buhay mo, right, bilang Katoliko, at yung competence mo is bukas ka para matuto, which is lifelong learning, right? Kasi ito pong librong ito ay para sa adult catechesis. So in a way, mapapansin nyo, meron tayong educational principles, pedagogies na na-apply sa catechetical ministry, which is something that is beautiful discovery from our end. Yes, so isa sa katikista findings and insights natin, yung catechetical ministry ng Pilipinas ay pambata. Pero napakamahalaga ang adult catechesis. At dahil ang Meron problema tayo ay yan. ang mga matatanda. Yes. Right? Kaya one of the findings nga is that ano bang problema ng mga katekista according to the catechize, yung mga bata, ay hindi nagsisimba kanilang mga magulang. Right? So sabi ko nga, ang problema may mga magulang, hindi yung mga bata. Right? Yes. So kailangan, meron tayong equal focus on doing other types of catechesis like youth, adult, and community-based catechesis. And family catechesis. So parang ang ideal is that one day, we don't see katekista na nagtuturo lang sa public school or sa private school sa mga bata, but rather, lahat ng mga commission siguro would have their own catechesis, especially yung mga BECs and everything, na buhay yung catechesis from the community level. Alright. Kasi ang first catechist ng bahay ay ang mga magulang. precisely, oo. Ngayon, pag yung pare hindi nagkakatekista, malaking problema yon. Kasi ang first catechist ng parokya, Simbahan o ng parokya ay yung ay parish priest. Paris No, priest, no? alright. So ito ay hindi ko gawa-gawa. Kala nila ako yung nagawa nito. Hindi po, nasa Directory of Catechesis po ito. Right? Yung sinasabi po namin. Alright. At panghuling libro natin, na gamit po at sana ay magamit pa ng maraming catechetical ministry, ang ating katekista in Manus Tuas. Ang kanya pong design ay catechetical life approach, ang kanyang competency ay apostolate, ang kanyang skill ay ministry. So, being catechist is not a job. It's really being an apostle of Christ, right? O sabi ko, ang mga katekista nagturo sa amin no, na hindi pwedeng nasa isip ng mga katekista kung ikaw ay kikita o hindi, but rather, you're really a missionary, you're really an apostle, right? And so, ang ating mahalaga is tatingin namin, pag katekista ka at gagawa ka ng module, dapat naintindihan mo yung ministry. Yung kabuuan ng ministry, dapat nakikita mo siya. Kaya, yun yung skill. The skill is ministerial skill. How do you become an effective minister ng catechesis, right? O, ng katekista. Yeah, so all this we have gathered in this 8-year journey at isinulat po sa librong iyan. Pero ang nais natin, sana ay hindi manatili sa libro. No, sana ay makarating sa mga katekista yung kakayahan at kakanyahan kasanayan na makapagsulat para magamit sa kanilang mga dioceses. So ang tanong, kaya ba ng mga katekista? So in the last few months, no? In the past year, umikot po kami sa ilang dioceses at ngayong hapon ay naanyayahan natin sila at ilang mga research associate and affiliate para ipakita po sa inyo na kinaya po ng mga katekistang maisulat yung kanilang mga module sa wika nila, gamit na ang wika nila. So, simulan po natin ang sharing, Doc Y, sa Diocese ng Butuan, kaya inaanyayahan namin. Bago ang Butuan, mukhang may pahabol na sharing. Ay, yes, Madam, opo. right? Eto po, hinihintay natin kanina si Doktora kasi kanina po, habang tayo ay nagkukwentuhan, no? Dinitingnan namin sila at nandito sila ang ating mga kasamahang researchers. Hindi sila, sabihin na nating katikista at gumagalaw sa ganito, pero merong kakaibang spirito, no, na nakikita nating gumagalaw. Pwede ba nating mahinga ng kaunting impression? Isa din po sa mga researcher natin at Sa kasamahan Vatican natin. researcher. Vatican na researcher ng University ng buong of Pilipinas. Santo Tomas. At ng buong Pilipinas, yes, mga kaibigan. Pakitingnan na lang po sa internet yung Pangalan niya. masyadong mahaba po kasi. Yung pangalan niya para sa formal na pagpapakilala
pakilala, pakitingnan sa internet. Correct. Ngayong hapon, ipapakilala namin siya bilang Doktora Minerva Kalimag, si Ate Minerva. Ayan. Kumusta po ang inyong nasaksihan? Siya na magkwekwento si Doktora. Okay. Yes, Doktora. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Maria Minerva P. Kalimag. Pinanganak at laki sa pamantasan natin sa UST. No? So, katikista din po ako since high school sa UST High School. So, nagkakatikism kami sa Algeciras. No? So, kasama yan sa natin ginagawa. And then, of course, Pax Romana. Now, as a researcher, tuwan-tuwa ako kanina kasi yung talagang yung immersion, sila lahat nagsalita sa wika po ng mga researchers. Kayo po ay nagsasalita from the point of view of an emic perspective dahil kayo po ay nasa loob. Ako po ngayon nagsasalita from an ethic perspective. Natuwa po ako dun sa nag-share kanina na sinabi niya na isa buhay dahil pag nung binabasa niya na yung libro, inaamoy-amoy, di ba? You engage all the 5 senses, no? Kasi doon mo lang malalaman na, uy, talagang kasali ako dito. At saka talagang yung sa Matrix, no? Nakikita ninyo talagang skills, pati yung kung ano yung framework, talagang pinag-isipan. Talagang, at saka yun, yung mga sinasabi ninyo talagang isinasabuhay. For my part, ako po ay doktor. So sa healing ministry po, kasama rin ako sa nagme-medical missions. And I'm writing now a research paper on reaching the unreached. Kasi po sa 4 na taon na ako'y presidente ng Philippine Medical Association, kami po ay pumunta sa mga kabundukan, sa mga indigenous communities. Kung kaya't kasama rin kami sa National Commission on Indigenous Peoples at gusto po sana naming maging kasapi sa Ecclesiastical Commission on Indigenous Peoples. Kasi gusto namin, makasulat din kami ng libro, something like that, on paghihilom. No? Paghihilom. Kung paano magiging healer ang isang missioner. Ang Medical Missions Incorporated po ng UST ay 65 years na in 2026. At gusto rin po nating magkaroon ng research, something on that line. So I'm now writing Life in the Missions, 65-year journey of the MMI. Yung pong talagang pagpunta namin sa iba-ibang lugar naman ng medical mission, pagsisilbi sa ating mga communities. I think, in a way, yun yung aming katikisim, di ba? Dahil kasi isasabi namin na talagang iniiwan namin ang buhay namin dito sa Maynila. Wala ding bayad, di ba? So talagang minsan sa isang medical mission na 4 na araw, 320 surgical missions, 400 na minor operations, and mga siguro 1,000 na medical ang cases ang natitingnan namin. So, kanya-kanya po rin tayong lugar, mission, di ba? Yan. Thank you sa, tuwan-tuwa ako talaga sa Matrix. Grabe, walang kailangan research-based talaga. Thank you very much for this opportunity to share. Maraming salamat. Coming from Doktora, who has been a fellow researcher and multi-awarded, I think she knows kapag talagang pinaghirapan yung isang bagay, no? So I'm happy na na-appreciate ito, right? Kataba ng puso na ngayon tayo'y magsasara na, marinig natin yung ganong impresyon, no? Para sa mga katikista, para sa simbahan. Ayan, so balikan natin yung ating matrix, no? Asab, ituloy natin. Okay, so nandito na tayo, naipaliwanag na. Ito po yung ating completion path bago natin tawagin yung unang module na makita nyo po, ay nagawa pala talaga ng mga katikista. So paano namin inisip yung pagsasagawa ng workshop?
Yes. So, itong Synodality Enriching Design, Enriching Evangelization Evangelization Design. Design, ang pinaka-framing po niya, no? So, Nagsimula po tayo sa orientation, no? Tapos meron tayong mga consultations. Ito po yung completion path na tinatawag natin. Tapos may mga assessments, no? workshop on workshop po ang tawag namin, no? So, Wow, workshops on workshops. And then, meron tayong trial, online, asynchronous web workshop, no? Tapos nagkaroon tayo ng consultation ulit, tapos inayos natin yung conceptualization plan based doon sa pangangailangan ng dioceses. Tapos pumunta na po tayo sa on-site. Online orientation workshop muna, tapos nag-on-site tayo. At hindi po natapos doon. Pagkagaling sa diocese, pagbalik may mga Google Classrooms po sila at tuloy-tuloy yung pagtatrabaho at pagsusulat nila remotely. Alright, Doc, ito yung ating modalities. Hindi ko po alam kung maniniwala po kayo, pero online, on-site kasi yung aming pinipili. So, dun sa on-site, online orientation, 1 to 2 days yun, ang ginagawa po talaga namin is sinuturuan po talaga namin una, dapat malaman muna namin ano yung qualities ng mga participants, kaya nagsasurvey kami. And then project overview. And then meron po kaming catechetical exercises. I think that's the most exciting part. Pag nagka-catechetical exercises kami, ito yung tipo ng kala nila, kasi workshop, sanay lang lahat pag workshop, nakanganga lang. Hindi po, pag nag-workshop po, talaga pong hands-on, marami pong ginagawa. So marami pong sinasubmit. Kaya dapat ang a-attend, talagang may sasubmit and everything. And then nagbibigay po kami ng mga tips na tawag po namin ay Catechista Tech Tips. No? Catech tips. Simpleng paggawa ng paggamit ng Word, simpleng paggamit ng Google, PowerPoint, ng Facebook, PowerPoint. Lahat po yun tinuturo po namin para po hindi po off yung mga ano natin sa paggawa ng module. Then, this is the structure. And then what we do is mag-seed of inspiration kami. Nag-develop po tayo ng mga concept paper muna para sa kanila. So yun yung una, which will go to, syempre, pagtapos na yung workshop, anong gagawin mo? So pagtapos na yung workshop, communication na lang sa Facebook, Messenger. So buo yung GC. So simula po November, meron pong GC. Bawat diocese. Bawat diocese na binigyan namin ng workshop. And nagkakaroon po ng some kind of kamustahan, classroom, meron pong exercises, meron pong online catechits. Parang ibig sabihin, eto kami na nadito, nagfa-follow up kami para maging maayos yung magang outputs, no. Hoping na makakapag-complete sila ng module ng concept paper, makakapag-draft sila, makakapag-layout, saka makakapag-produce na po sila ng modules in digital and print formats. Ngayon, syempre, hindi pa po siya tapos lahat, right? Oo. Kasi nga, mahirap gumawa ng module in 1 or 2 months, right? Oo. Pero ngayon, papakita po namin yung mga sample ng module na naisulat nila. May mga templates po galing sa NCS na mula dun sa mga workshops at sinubok na nilang isulat. So ngayon po, magsimula tayo sa Diocese ng Butuan na nakasama natin mula 2016. Tinatawagan po natin ang kanilang catechetical director. Nandito po si Father Ram, no? Father Ram, para ikwento sa atin itong kanilang module. At mula po ito 2016 muna. Ito po ay, ang Butuan po ang kauna-unahan ko po nilapitan. Sabi ko, Father, nakita ko, meron kayong magandang module, yung bunyag. Bunyag, binyag. Gusto nyo tulungan namin kayo, right? Oo. So, si Father naman nagpatulong. Ano pa, Father? No? Yes na yes. Sige po. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon rin sa lahat ng mga nanonood via Facebook Live. Backtrack lang ako. I started the catechetical ministry way back 2016. At isa sa mga inabutan ko yung result ng NCS, the first result. Na-amaze ako. And it was my first time with the data na malaman kung ano itong trabaho ng NCS. It was fortunate that there was a next research in 2020, 2021. And so I myself engaged para kumuha ng data. So ako mismo, the director, went to the different parishes and to make the survey. Ang maganda because the respondents were the catechist itself, sila mismo. Kaya I had the
on-site and first-hand experience of the life of the catechists. Pero the data was very amazing because it gives me a wide perspective kung sino talaga yung mga katekista ko at sino ang mga katekista ng simbahan. And the challenge was to read the data in itself and to make actions with the result of the data. And one among those na maganda dahil nakita ko na maraming volunteers na mga catechists, but most of them are varied. Like half of them, or most of them, were really volunteers. When I say of volunteers, mga seniors, others were just, or others were basic education graduates, but really had the heart of serving the church. Kaya't one of those na naisip namin ay bigyan sila ng module na maintindihan nila at madali nilang ibigay sa mga faithful, sa mga Catholic faithful. Kaya't nagawa itong sakramento sa bunyag. It is a sacrament of baptism but written in our language, Bisaya. And this is limited only for pre-bap seminar kasi isa sa mga ginagawa ng mga katekista ay ang pagbibigay ng mga katekismo sa mga pagbibinyagan, lalong-lalo na sa mga magulang, sa mga ninong at mga ninang. What was good with this, because it was amazingly, with the help of the NCS also, especially of helping to make this as good as this, gusto ko na hindi lamang sa aming diocese ito ang makinabang. Kasi it is a Cebuano written module. Gusto ko rin ipamahagi sa lahat ng mga ecclesiastical provinces whose language is also Cebuano. Sinabmit ko siya sa Clarician. Tinanggap nila. Fortunately, salamat sa Diyos. And so, they are our partner in publishing this first module of Sacramento sa Binyag. This is also an opportunity for me to promote this. Available po ito sa Clarician Publications in a very affordable price for our catechists and for our catechists, if ever they are Cebuano-speaking language. Yes. Oo. At nandoon na rin nagtuloy-tuloy dahil gustong-gusto nila. Kaya sumunod dito ang sakramento sa kumpirma. Yan. Next slide. Which is almost done and about to publish within this year. Kaya maraming salamat na unang-una sa mga writers. Editor lang ako nito, motivator. Ang writers po nito, Father, ay mga katekista din po. Mga katekista. Ang nag-layout po ay si Jason. Yeah, si Jason from Si Jason. our Asan si ACS. Jason? Isa po din nating research assistant, no? Nung panahon na sinusulat ito. Ngayon ay nagtuturo na rin siya. So, ang mahalaga dito, sinasabi ko po, ay yung contextualization na yung mga pictures ay galing mismo sa diocese nila para makita at makarelate ba yung mga ano. Kaya, dapat sana kinocontextualize ng ganon yung mga modules, which si Father medyo matyaga, right, Father? Yes, opo. So, ang next na ikukwento ni Father ay itong panghuling ginawa natin. Pwede na natin ipakita yung slide. Very timely dahil dalawa lang yung nakaya namin. And the NCS, before they are closing this program, ay tinulungan kaming mabuo ang Itong sakramento. From 2, now we are working for another 5 of the sacrament written in Cebuano language or Bisaya language para pangkalahatan para sa Visayas at sa Mindanao. Yeah, Father Ram, ito ang cover book, no? Ang cover ng book ng mga sakramento. Wow. Yan. Ngayon lang po ito makikita ni Father dahil masasurprise siya at ito na ang sinulat ng kanyang mga katekista. So ito, Father, ang marriage. Sakramento sa Kaminyoon. No? Sinulat po sa wikang Bisaya following katekistang malikhain modular design. Ayan. So may kwentong katekista, no, may pedagohiya, may 4 na bahagi po yan. Kasama po yan. Father Ram, ilan ang nagsulat ng ating 5 sakramento? Dahil ito ay medyo madalian, kaya
the church really is abundant with gem, including in our ministry in catechesis. And in my diocese, dahil sa data, nakita ko na hindi lahat ay in education, pero may mga professionals. So I gathered those teachers, professional teachers, but yet teaching in catechesis. I gathered them around 15 ba? Yes, 15. 15 of them, mga gurong nagtuturo, pero nagtuturo din sa katekista. But most of them were master teachers. What was good, because these teachers were writing for this for free. Wala akong ibinayad kahit peso kasi wala kaming budget. Pero I told them na I know I cannot compensate as how the government is compensating you with your master's degree, but no, for sure, sisingilan na natin ito sa langit. Yeah. Natuwa naman sila. Kaya nabuo itong another 5 Cebuano, Bisaya module. Yes, and just to share, ang Butuan, 5 ang libro, 5 sakramento, 5 catechetical modular design din po ang ginamit. Merong gumamit ng San Jose, may gumamit ng Agapay Alagad, may gumamit ng catechetical module. Tula, yung kanilang Eucharistia, nakabuo sila ng 6 na tula sa Bisaya, ginawa ng mga lessons. Kaya Ayan. pinagdiriwang namin talaga dahil kaya ng katekista. Yung pag nagsulat sila, ilagay natin sa ganitong kagandang design at magugulat. Sabi kagabi sa GC, talagang yung author ay umiiyak. Maluha-luha daw Maluha sila. siya nung nakita niya na ang nasulat niya ay naka-layout na ng ganyan. Right? So, yun yung gusto naming i-share na ipagdiwang natin na meron na tayong designs, meron na tayong kakayahan, i-implement na lang natin, right? Yes. Now, Father, siguro final words, few words. Before I end, I'd like to extend in behalf of my Bishop Cosme Damian Almedilla, together with my catechist, would like to extend our gratitude to the NCS, lalong-lalo na kay Doc Yayet sa CBCP. Etche na ba ngayon? Easy. Easy. Oo. Super updated ako, no? Easy na pala kay Father Ernie, the Episcopal Secretary, who was once challenged. Pumunta siya ng Butuan, tapos sinabihan siya ng Imperial Manila. And it was also started of writing this in Cebuano. And I also like to extend my thank, of course, to my catechists in Butuan, who were very generous of their time, of their talent, and of their treasure. And this book is not only for our territory, but for the church in the Philippines, most especially of those Cebuano-speaking dioceses. Maraming salamat po sa inyo. Yay! Maraming salamat. One down, and we have 3 to go to share. Yes, congratulations sa Butuan. Next, ang ating sunod ay Diocese ng Iligan. Iligan naman. Iligan. Yes. Ano ba nangyari? Ang Iligan ay outpour ng DOPIM, no? So pumunta kami ng Iligan for another set of Yes po, magandang hapon po sa lahat. Ito po yung nagawa naming module ng Iligan. It is the creed or the credo. It is also written in Binisaya, Cebuano. Kasi para mas maintindihan ng mga tao doon, especially ng mga kabataan. Sab, kasama ka pala, Sab. Si Sab ang research assistant. Okay, so papuntang Iligan. It is also, ang ginamit po namin dito na modular design is Grounded Filipino Catechesis. And of course, sa tulong po ng mga katekista doon, especially si Melchi Marceda, siya po yung contact namin doon at siya po yung module writer. So kami po ay nag-guide at tumulong lang po sa kanila. Hindi po kami ang nagsulat ng content, but we use our knowledge and kagalingan din po na natutunan sa NCS para po mag-guide sa kanila. So especially po sa catechetical modular design. Yes, Ab? So, kwento ko lang po yung naging process kung paano po ito nabuo. Kasi nung mga times na malapit na nga po matapos yung project, so siyempre si Doc, parang pinupush niya po kami na mag-update dun sa mga naka-assign sa aming EP na tanungin kung kamusta po yung pagsusulat nila, ano na po yung na-produce, nasa ang process na po.
So kami po ni Sir Harley, nag-uusap po kami na, Sir Harley, paano ba natin i-update yung dalawa po kasi, for context po, dalawa po yung naka-assign sa amin, Dopim and Iligan. So parang nag-usap po kami ni Sir Harley, strategizing kung paano po kami mag-update sa kanila. Sabi ko po, Sir Harley, kamusta po yung Iligan, ganyan. Tapos, nung mga una po, medyo nag-worry ako kasi mukhang, hindi ko po alam kung anong process po, nasaang process na po sila kasi parang nakakadalawang sessions pa lang po kami. Tapos, biglang nag-send po si Sir Harley sa GC namin ng draft ni Ma'am Ching, yung writer po ng module, ng isang buong file ng module lessons na sobrang, hindi ko po ma-explain yung feeling ko doon, pero nakaproduce po siya ng 22 catechetical lessons. 23 catechetical lessons. Isang buo. Parang binagsakan niya po kami ng, ito na draft ko, ito na yung draft ng module lessons. Tapos kami po, hindi ko po ma-explain. Siyempre, bago po akong RA, ngayon ko lang po nakita na, wow! Tapos lahat po ng contents nila is nasa Bisaya. So yung parang excitement, yung pagiging na-amaze po ako na nakapagsulat sila ng module na sa language nila and at the same time, nasunod po yung CMD. So parang in my own terms, parang ito na po yung masasabing success ng project na SEED CMW kasi na-transfer into action yung theoretical framework, yung mga, yung parang logic po ng yung workshops na tinuturo namin sa mga catechists na materialize. So, nung nakita ko po, tas ay syempre po, following the layout of the catechetical module, since yun po yung ginamit nilang modular design, sinubukan ko po siyang i-layout sa layout ng CM and eto na po yung naging result. So, habang ginagawa ko po, nakaka-amaze kasi binabasa ko po siya. Hindi ko po maintindihan, pero na-amaze po ako kasi pwede pala na in their own language, they can write their own catechetical modules na maintindihan nung context na ginagalawan nila. So, very fulfilling po as a research student and of course as part of the team. Yeah, si Sab po yung in charge po sa layouting. Ako po yung nagtumitingin sa content kasi po naiintindihan ko po yung language because I am also a Bisaya. So, kaya po, it's so interesting and fascinating din po kasi dahil isa po yun sa mga challenges talaga, the language, kung anong gagamitin. Kasi marunong magsalita ng language pero the problem is sino ang mag-e-edit, especially kung walang nakakaalam sa lengguaheng ito. But actually marami po sa amin nang marunong magsalita ng Bisaya. So si Ma'am Jo, makastorya na siya Bisaya, si Ma'am Sespod. So marami sa amin din na nakakapagsalita. So we guided them along the process, especially of how to create the module, and surprisingly nagawa talaga. At tapos na po yung module at but on the editing stage, and this is only a sample of it. So, yun. So, ang ibig sabihin, palakpakan po natin sila. So, ang ibig sabihin po, thank you, Sir Harley. Ang ibig sabihin lang po is talaga nag-a-attempt kami na yung mga teacher dito marunong magbisaya, tumulong naman kayo, di ba? Kasi marami pa tayong aayusin yung mga topics and everything. Pero, konti na lang kasi nakakita tayo ng content na buo, 22 lessons. Sister, di ka pa ba masaya nun, right? Oo. Yung Iligan, meron silang credo. Alright. One module. So, ayan, wow. salamat po. That will be something, right? Kanina we forgot to mention and thank, no, yung nag-layout naman para sa Butuan ay yung ating research assistant for Butuan, si Gui. Dahil 3 po ang nilayout niya. Ang sunod po ay Marbel. Siya rin po ang nag-layout nito. Marbel po. Marbel na ba? At eto po si Gui. Opo. Oo, Marbel. Oo. Ito naman, pumunta po kami sa Marbel. At doon kami, 2 weeks yung aming workshop doon dahil meron silang ano po. So, kwento na kayo tungkol Okay, so mabilis ang kwento lang. Ngayon, invite ko yung mga taga-Diocese of Marbel Catechists. Shout out sa inyo. At maraming salamat, Bishop Alan Casitas at Father Ramil Nerio, ang Catechetical Director ng Diocese of Marbel. So, konting konteksto lang. Last year, na-invitahan kami ni Doc Jo na magbigay ng 2-week intensive course. Pero dahil nagsisimula na nga ang NCS seed noon, bakit hindi na itanim ang seed sa Marbel? At nakagawa kami ng pastoral approach, ng catechetical approach ng pagtuturo, at tinawag namin itong Paminaw. So that was the first time
At very diverse, no? Unlike kanina narinig ko, na ang mga katikis na bumuo ng module ay may mga masteral and all. Sa Diocese of Marbel, very diverse kasi merong mataas ang degree, meron ding elementary degree. Pero dahil nandun yung puso at pananampalataya, unti-unti nabuo namin ang module. At kasama namin sa paglalakbay na yun si Gui. Ano naging karanasan mo, Gui, sa mga online sessions natin? Kasi si Gui ang challenge, Marbel is Bisaya and Ilonggo, and Gui is Filipino. Yes. At ano naging karanasan mo, Gui? Hello po. So, gaya po na nasabi ni Ma'am Ces, talagang very diverse po talaga lahat ng napuntahan po naming mga CMW participants. So, ako naman po, ang karanasan ko po sa Marbel, unang-una, sobrang unforgettable po kasi ito po ang unang beses na nakasakay po ako ng eroplano. Thank you po sa NCS, nakasakay po sa eroplano. Pero may kwento po ito dahil kamuntikan na rin pong maiwan. Kasi? Iba po ang... Middle name po niya, ang in-encode namin. Yes po. Bawal ka pala nun, yung middle name. Ngayon, sabi ko, i-drop mo na yung kung sino mang Pero sa awa ng Diyos nakalipad, Yes no? po. Sa awa ng Diyos, nakalipad rin naman po. And very unforgettable po talaga ang first time. Kayabang pa ako na magkano ba yan? Sabi ko, magkano yan? Totoo po. Hindi pwedeng hindi matuloy yung pangarap itong batang. Sabi ko, kasi sinabi sa akin, 25. umuwi ka na. 25,000. Yes po. So, ayun naman po sa awa ng Diyos, nakarating naman po ng Marbel ng ligtas at safe po. Pero yung experience ko po talaga doon ay first time ko rin din po kasi sa Mindanao din po nung time na yon. So, nung lahat po talaga ay very unforgettable sa akin kasi it's a number of firsts po sa akin. So, many first times, many first encounters. And sobrang warm po. Tanda ko po may isang time na sinabi ko po kay Doc na it feels just like home po. Kasi sobrang warm po talaga ng mga katikista doon. And parang nasa bahay lang po talaga ako na ang dami ko pong nanay, ang dami ko pong tita, parang lahat po sila ay kapamilya ko po. So sa paggawa naman po ng module, gaya po nung nasabi ni Ma'am Ces, very diverse po talaga sila. May matanda, may bata. Yun po yung first time na na-encounter po namin na iba po yung circumstance sa kanila na kasi ang DOPIM po was before Marbel and lahat po, majority po sa kanila ay may gadget. So madali po sa kanila na mag-encode ng mga lessons, mag-draft. Pero itong sa Marbel ay medyo nagka-challenge po and nung umpisa po talaga nagplano po kami na sige, ganito gagawin natin. Pero nung nandun na po kami, talagang nabago po lahat ng plano and ang ginawa na lang po namin is mostly through phones and meron pong intergenerational partnership na yung mga bata, tinutulungan po yung matanda. So, andun po talaga yung spirit ng pagtutulungan po talaga ng mga katikista. So, yun po, nagsusulat ang mga katikista sa ginagawa nila magsusulat kasi may challenge sa internet. Nagsusulat. 110. Then, picture nila, sinasubmit sa amin, kami nag-encode at saka, yun. Kaya nabuo po ito. So, yun yung challenge. Tuloy natin. So, eto na yung kanila. Yan po. Anong nito? Anong catechetical modular design? Ito po ay sa San Jose. Yun. Katesismo ni San Jose. Ayan. Itong sample na to from the parish of Our Lady of Lourdes, Pulumulok. So, sa pagdating sa Marbel, tatlong Wika. Bisaya, Hiligaynon, Filipino. Okay, maraming salamat. Daghang salamat. Shout out sa mga taga Marbel din ha. Alright. Ang next naman ay sa Mindanao pa din, no? Tinatawagan natin si Ma'am Nadine Relyamas at si Gui uli para sa Cotabato. Magandang hapon po sa lahat. Bale, memorable actually yung CMW personally because first time ko sa Mindanao. At first time din po na tinawag akong gwapa ng maraming tao. Sabi pa nila, ay, ang gwapa. Ay, thank you po. So,
Hindi niya makalimutan. Siyempre, naginip po ako na, ay, ang gwapa, ganon. So anyway po, nagpunta po kami ng Cotabato. I did not really expect anything because I had not ever been in Mindanao before. So pagdating po namin doon, natuwa at nagulat po ako because they welcomed us with open arms. And then when we met the catechists, nakakagulat din po dahil sobrang saya nila nung pagdating nila doon. And then meron pa nga pong mga katekista na nagsihiram pa po sila ng cellphone sa kanilang mga anak at mga apo para may gamitin dahil na-mention na gagamitin daw po pang picture, gagawa sila ng module. So nagsihiraman pa po sila ng mga cellphone sa kanilang mga anak at mga apo at may mga humiram pa ng pamasahe para pumunta ho doon sa venue. Nakakatuwa po na sobrang engaged po nila. And then when we went there, we wanted to make a module on Mama Mary. So ang title po ng aming module for Cotabato is Mariang Katikista, Katikistang Maria. Initially po, marami po kaming lessons at marami pong naisulat yung mga katikista na handwritten lessons na hindi ko po alam kung paano nabasa ni Gui because a lot of them po ay nakascript pero nagawan po ng paraan with the grace of God. And then isinulat po ito at nakabuo po kami makakabuo po kami hopefully ng 3 catechetical modular design. Ito pa lang po yung aming nadalang sample kasi yung iba ay kulang pa sa laman. Ito pong particular na to ay based sa Katekismo ni San Jose. At yung dalawa pa po, yung isa ay sa catechetical module at yung isa sa katekistang malikhain. So, ayun po, napaka-fruitful po ng aming visit sa Mindanao. Opo, yun. Yeah, pakita mo naman yung laman. Kasi minsan ganyan yung mga Opo, may laman po yun. Ayan. At ito po pala, short kwento lang doon sa picture. Ito po yung Maria sa barangay, no, Doc? Opo. Na kanilang nakadisplay doon sa Notre Dame Center for Catechesis. Ayan po yung mismo nilang Maria sa barrio. Ayan. Yes. Hindi. Ito pong particular na lesson na ito ay Bisaya because 4 po ang kanilang language. English, Filipino, Hiligaynon, and Bisaya. Kaya, challenge din po, maliban dun sa handwritten yung kanilang modules, ay meron pong mga iba-ibang language po kaming hinarap. Pero maraming salamat po sa tulong ng mga batang katekista under the Notre Dame Center for Catechesis, yung mga nag-aaral pong katekista. Doon sila po yung nag-collate at nag-translate at nag-encode ho ng mga ibang mga modules po namin. So yun, maraming salamat po. Okay, thank you po. Siguro po nakita niyo po yung struggle na paano ito magiging totoo dun sa mga parokya. Sa akin, 4 ang lengguwahe sa diocese, 4 na lengguwahe yung gagapin na module. Hindi pwedeng i-privilege natin kasi hindi talaga naintindihan ng mga katekista pagtuturo dun sa mga bata. So, yun po, meaning head-on linguistic and culture and linguistic skills. Clear na hands-on. Alright. So, meron pang isa. Ito po, meron bang sa Luzon? Meron naman. Balanga, Bataan. Ayan. Balanga. Ma'am Ruth and Totoo ba to? Josh. Meron output ang Balanga. Meron from Balanga, Father Ernie. Sige. Hello, good afternoon. So another struggle na naman po ito kasi puro struggle ang pinag-uusapan pero napakagandang pag-usapan na ang mga katekista nga di po ba tayo ang hindi lang mag-share ng faith kundi mag-guide kasi nga yung children catechesis, yung mga lesson plan natin. So napakagandang module na ito na binigyan natin ng pagkakataon ng mga katekista na makapagsulat. So hindi lang basta mag-prepare ng lesson plan kundi sila mismo ang gagawa. At teka lang po, si Ma'am Ruth po ay finance officer po namin. Hindi ko alam kung bakit nagaganito. So, tingnan niyo po yung biyaya ng Panginoon. Yes. Kung naging katekista po ang aming finance officer. At ito pa po ang Yes. Ang nakakatuwa pa po nito, matagal na akong nagpo-facilitate sa ibang retreat sa simbahan. At lagi akong nagugulat dahil ang lagi kong hinahandle mga senior. So alam niyo naman ang struggle din sa senior sa online mga retreats, ganyan. Ngayon, ang struggle namin ni Gui, ni Myrtle, sorry, ay
senior na naman ang nag-handle ng aming, ina-handle namin mga katikista dito sa Balanga. Okay, so medyo matagal bago nung shinare namin ito sa mga katikista namin sa Balanga, yung on-site natin, di ba, napakasaya. Opo. Very willing, ang ganda ng mga ideas, pero syempre, nung tumagal, medyo naging busy na, at si Doc Yayet medyo nukulit na kami. Ano na ba ang Balanga? Ano na ang kilos-kilos na? So, pag nag-follow up, ako kasi naka-assign mag-follow up, busy po May kumpil po ngayong buwan na to. May isa naman, binyag. So, ang dami-dami talagang ginagawa ng mga katikista. Tama po ba? So, bigyan natin sila ng another task na magsulat, which is something new for them. So, hindi ganun kadali. So, kailangan din ng patience natin sa pag-follow up. Okay, ngayon, nag-uunti-unti na silang magbigay. So, send na ng send. So, magugulat ka naman, yun nga, puro handwritten. Yes po, so, okay na handwritten. sana, handwritten. Ang liliit, malalabo pa. So, yung iba naman, nag-a-attempt kami makipag-meeting, pero walang internet sa bahay. Yes po. So, ganun talaga, iba-ibang sagel. Kailangan may oras. So, kami flexible kami, pwede kami umaga. Yung umaga naman busy sa simbahan. Sa gabi naman, wala sila internet. So, talagang ipinagdadasal talaga natin na ito yung magkaroon ng magandang output, bunga. So, dahil naman sa pagpapala, syempre, ng Panginoon, bago talaga matapos ang NCS, talagang siksik-liglig na nagsisend na sila ng mga handwritten nila. And syempre, ito ibibigay na ni Myrtle ang kanyang mga challenges din. Ayan. So for short background po kasi, nung dumating kami sa Balanga, napansin po namin na mostly matatanda po talaga. So may challenge po sa technology. So yung paggawa po namin doon ng pag-catechize mo namin doon is nag-shift po talaga kami from the traditional. Pero dito po namin nakita na committed, totoo po yung sinasabi ng NCS, na committed po talaga. Kasi naalala ko po nung nung on-site orientation po kami sa kanila workshop, may isa po na bumili pa talaga siya ng laptop para for that event lang po. And yung iba na po, ayun, may challenge na very traditional, nagsusulat pa rin po. Pero despite that, na busy din po sila sa schedule, ganon, pero nagawan pa rin po nila ng paraan na isulat yung mga module nila. Na ayun, kahit naging challenge po siya sa amin, masaya-masaya kami na nagawan po nila ng paraan yung pag-provide po ng mga kanilang echo. So, meron din po kami, ayun, may challenge din po kami sa technology kasi, ayun, natatawa nga po kasi pagka mag-uusap kami online, di po kami magkarinigan pare-parehas kasi yung isa po, walang internet, ganyan, hindi ko mahina. Pero kahit ganun po yung pinagdadaanan, committed pa rin po yung mga katikista to produce. And ayan na nga po, nakapag-produce po sila ng echo. Bali, yung nagawa pa lang po namin is yung Sacramento. And meron pa po silang working module na credo, simbahan, at unang komunyon. So, short background din po kasi yung mga katikista din po sa Balanga is mostly ang tinuturuan nila ay mga bata. Kaya yung mga module na po na ito ay ang target po talaga yung mga katikista rin po na nagtuturo sa mga bata at yung mga bata. So yung mga sinusulat po nila, sinastrive po nila na maiintindihan siya hindi lang ng katikista pero ng mga bata na rin po. So sila rin po kasi nagfo-formation sa mga bata ng First Communion, nagtuturo ng kung ano yung mga tamang gawin, nagpe-prepare sa bawat sacraments na itatanggapin po nila. So, ayan po yung mga working modules nila. And so far po, ang dami pa po nilang nasasubmit sa amin and still working pa po yung iba. Okay. Maraming salamat po. Thank you. So makikita po natin, no, sa kabila ng lahat ng mga hamon na hinarap, at talagang hinarap ng mga katikista na tuloy po sa ganito. Kinaya ba ng mga katikistang maisulat? Kinaya po. At kung kinaya nila, kakayanin ng iba pang mga dioceses. Kaya po, handa na po tayo para sa ating kahuli-huliang ritual. yes, kaya po, ang buod po nito
tayong lahat ay mga katikista. Sabay-sabay po nating awitin ang theme song ng AMCM 2023 na sinulat ang titik ni Dr. Clarence Batan. Hello. Eto, meron to. Ayan. Halina't ating yakapin ang misyon ng catechesis sapagkat lahat tayo mga katekista. Sa pagtatapos, mga kapatid natin sa pananampalataya, nais namin ibahagi sa inyo ang 7 aral na natutuhan nating lahat mula sa pananaliksik na ito. At nais namin maging kabahagi kayong lahat. At ang 7 aral na ito ay hango ang inspirasyon mula sa 7 biyaya ng Diyos. So meron pong meron tayong naatasa no, nahingan ng request na magbasa at ito po ang ating magiging panghuling dasal bago ang tunay na pasasalamat sa Diyos sa banal na Eucharistia. Magsisimula po tayo sa ating pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng 7 aral ng NCS
na kumuha ng inspirasyon mula sa 7 biyaya ng Diyos. Kung kayo na po ang magbabasa, maaring hilingin na tumayo at umupo pagkatapos ng inyong babasahin. Pagpapasalamat po natin sa Diyos ang lahat ng aral at biyayang ating tinanggap mula sa National Catechetical Study 2016 to 2025. Wisdom. The NCS taught us the value of social research in deeply understanding the wisdom of God's gift to our Catholic Church, the life and dynamics of catechetical ministry. Understanding. In our NCS journey, we discovered, designed, and traveled a research path, scientific and pastoral life and dynamics of catechists and catechetical ministry in the Philippines Catholic Church. Council. The NCS team learned how to listen with the guidance of the bishops and priests, especially those involved with the Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education, now known as the Episcopal Commission on Evangelization and Catechesis, who served as catechetical leaders, the faith-driven servants of CM, the catechists, catechized, and all Catholic faithful in discerning the state, challenges, and direction of the mission of catechesis and new evangelization. The NCS pastoral approach has truly embraced the gift of counsel by ensuring the research process was participatory, inclusive, and consultative. Fortitude. The NCS taught us to practice the virtue of fortitude as we face various challenges and obstacles across the different phases of our research journey from 2016 to 2025. It demanded resilience and perseverance from everyone who embraced this project as a social research towards achieving a combined scientific and pastoral goal in service to our Philippine Catholic Church. Knowledge. Our NCS experience allowed us to seek knowledge at both the academic and pastoral levels, where the wellspring of knowledge comes from human experience, church teaching, and the scriptures. The interplay of social research with catechetical resources guided the NCS in making sense of the underlying meanings of catechesis, catechetical experiences, and the life of catechists, constituting the states of the catechetical ministry in the country. Piety. The NCS nurtured a more profound sense of piety with all the members of the team. Over the 8 years of research, from 2016 to 2025, the project became a shared experience of faith from its inception, data collection in various ecclesiastical territories of the Philippine Catholic Church, to the complex processes of analysis, research, reciprocity, and intervention initiatives, up to the publication of our findings and insights to the final reporting stage. We constantly sought God's guidance. Fear of the Lord. All the challenges our NCS encountered, the moments of uncertainty, and even the successes we celebrated. These are all reinforce our reliance on the greatness of our Lord. The NCS became more than just a research project.
It became a pilgrimage of faith, strengthening our connection with God and deepening our understanding of the importance of catechesis in the lives of individuals and communities. This shared journey cultivated a genuine sense of our fear of the Lord, uniting us in a common mission under God's grace. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagkakataong kami inyong sinubok, ngunit kami hindi ninyo pinabayaan. Maraming salamat sa lahat ng aral na aming natutuhan dito sa aming pananaliksik sa loob ng 8 taon. At ipinagpapasalamat po namin ang lahat ng mga nakasama namin, mga katikista, mga pari, mga obispo, mga catechetical directors na siyang namuno sa ating simbahan. Panginoon, ang lahat ng ito, ang 7 aral ng NCS na inspirasyon ay mula sa 7 biyaya ng Diyos, ay tinataas namin sa inyo. At sa pagkakataong ito po, nais ng NCS team na ibahagi sa lahat ng nandirito ang 2 librong aming pinakaingat-ingatang sana ay makarating sa lahat ng mga katikista. Habang tayong lahat ay umaawit ng walang pananagutan, tanggapin niyo po ang handog mula sa National Catechetical Study ng University of Santo Tomas at CBCP ECEC. Pwede pong tumayo ang lahat at awitin natin ng sabay-sabay ang walang pananagutan. Maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos. Maaari pong magsiupo ang lahat. Ayan, pwede na pong i-off yung ating mga kandila. Maghahanda na po tayo para sa misa. Pero syempre po, hindi po magtatapos ang National Catechetical Study Grand Closing Ceremony nang wala tayong ibibigay na pasasalamat sa ating Principal Investigator. Maraming salamat, Dr. Clarence Batan. Madali lang namang magpasalamat, ano? Madali lang sabihing salamat, 'di ba? Madali lang 'yan eh. Meron akong nabasa sa, pero matagal na rin naman 'yun eh. Nabasa ko na rin 'yun kung saan. In this new book of Pope Francis, yung kanyang autobiography, yung Hope, tinuturo niya doon yung 3 bagay na hindi raw talaga dapat na kinakalimutan, no? Say thank you, say sorry, at ano ba? Yan. Please, yan. Nandun yun sa kanyang bagong libro, although we learned it sometime na rin, no? Madali lang talagang magpasalamat, no? It's, ano ba naman yung thanks, no? It's just, a very feeble word. But, kailangang pasalamatan pa rin lagi. Kailangan pa rin laging nagpapasalamat, no? Sabi nga ng aming obispo kahapon, no? Sa kanyang consecration Thanksgiving speech, sabi niya, we are grace, that's why we are grateful. Yan. Tayo ay nabiyayaan, kaya tayo ay nagpapasalamat, no?
So malaking biyaya ang hatid ng UST, RCSEED, ng CBCP, ang laki-laking biyaya nito, no? Para sa simbahang Katolika. Nakita nyo nga, nakarating na nga doon sa Roma, no? Pwede bang itinapon lang yun? Of course not. May naiwan ding copy niyan sa Colegio Filipino, alam ko, tapos doon kay, doon sa US, sa Dominican, yan, meron. So, yeah, kung saan na rin nakarating to, hindi lang ito biyaya para sa Pilipinas, no? Biyaya ito para sa buong simbahang Katolika, no? At lagi ang mga biyaya ng Diyos ay talaga namang dumadaan sa pamamagitan natin, no? Di naman yan bumabagsak mula sa langit, no? Hindi gano'n ang nature ng mga biyaya. Tama-tama yung awit natin, no? Talagang tayo yung merong pananagutan lagi. Natanggapin ang biyaya, ibahagi ang biyaya para mapasalamatan ang biyaya, no? Ang laking biyaya na ipinagpapasalamat natin. At kung tutuusin, hindi nga sapat lang ang magpasalamat, no? We cannot thank Dr. Yayet, Dr. Clarence enough, no? We cannot thank him enough. His team, no? Imagine nyo yung mga struggles, from pandemic to lindol to bagyo, di ba? Imagine nyo yan, pero napakaganda ng turo din sa atin talaga ng Jubilee of Hope na ito, no? This Jubilee of Hope offers us a very beautiful reminder that whatever endeavor we engage ourselves, no, wherever we find ourselves, no, basta may kinalaman sa gawain ng Diyos, talagang nanduroon yung pag-asa na ito ay magbubunga, no? Andito tayo, sabi, para sa closing ceremony, no? Kanina naririnig ko parang ang tunog, grand closing ceremony. Pwede na rin, no? Kasi kahit na tayo ko konti-konti dito, pero yung nagpa-participate naman online, this is really grand indeed, no? Grand indeed. And yung closing na ito, lahat naman ng closing, 'di ba? Yung mga sa school commencement exercise. Pero ano ba talaga 'yun kung tutuusin? Wala namang closing, no? Yung nagko-closing lang, yung talagang nangangailangan ng closure sa kanilang relationship, no? Let's call it quits. Yan, tama na, no? Kaya kailangan nila ng closure, but even that closure, nagbibigay yun sa kanila ng new opportunities to start again. So parating may pagpapasimula, no, 'di ba? So lahat ng commencement na yan, lahat ng closing na yan, lahat ng closure na yan, lagi ang avenue for a new beginning. And so, pagkatapos ng lahat ng ito, bagong simula na naman, baka nga maging 14 pa yan, no? So, maraming salamat, Dr. Clarence Batan, for the inestimable na naging paglilingkod mo sa simbahang Katolika. Siyempre, maraming salamat talaga sa UST, no? Ang laking biyaya nito for the CBCP, no? Commission on Evangelization and Catechesis, no? Dami pang daldal, salamat na lang, no? Oo nga, may kukunin lang si Father dito sa bag na ito. Pero baka magulat si Doc kung anong laman. Talagang, mahirap magpasalamat o madaling magpasalamat pero salamat yes, ang bulaklak ng pag-asa, Tomasinong Tomasino, at NCS na NCS. Maraming salamat, Doc. Maraming salamat. At ito ay isang sweet remembrance ng araw na ito mula sa mga katikista. Kala nyo ay Tory. Okay. Ayan, maraming salamat po.
Ayan. Thank you so much. Maraming salamat. At itutuloy po natin ang pagpapasalamat sa Diyos na siyang tunay na manunulat, the author of everything. Thank you, Lord, for gifting us with Dr. Clarence Batan at ang biyaya ng NCS. Maraming salamat mga kapatid natin sa FB Live. Magtatapos na ang FB Live dito sa bulwagang ito, pero magbabalik tayo para sa misa. Meron ulit tayong FB Live doon. Daghang salamat sa tanan. Pwede na po tayong maghanda para sa ating tunay na pasasalamat sa Diyos, ang banal na Eucharistia. Dito lang po sa baba, 1 floor down.